Kasunod ng insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Zamboanga City, isang malinaw na pangkalahatang ideya ang inilatag sa panukalang pagpapalawak ng batas upang bigyan ng kapangyarihan ng Estado. Natugunan ng banta ng Nihilistic Violent Extremism o NVE na nagdudulot ng panganib sa mga kabataan sa bansa. Iginiit ni Senador Risa Ontiveros na mahalagang maipasa ang pinaigting na bersyon ng Child Online Safety and Protection Act o ang Amended Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAIC Law upang madaling mahuli ang mga sangkot. Ayon naman sa senador, bagamat magkaibang banta ang OSAIC at NVE, pareho namang lumalaganap sa mga digital platforms at naghihikayat ng maagang pagtuklas ng pang-aabuso. Habang dumaan sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan ang panukala, nananawagan ang senador na ideklara itong urgent upang maiwasan ang karagdagang karahasan sa mga paaralan. Nabanggit din sa naturang pagdinig ang mga naging insidente kamakailan sa Tacloban at Zamboanga City kung saan nagamit ang mga baril ng mga menor de edad mula sa kapabayaan ng mga may-ari. Kaugnay nito, naghain si Senador Erwin Tulfo ng mga panukalang batas, kabilang ang School Security and Safety Act of 2026 upang managot ang mga adult gun owners sa kapabayaan sa pag-iingat ng mga baril. Samantala, nagpaabot na rin ang Psychological First Aid and Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa mga apektadong mag-aaral ng Ateneo de Zamboanga University upang matulungan silang malampasan ang trauma ng naturang insidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.